And jaran! Ayan, nagluto si Tita Rowena ng napakasarap na sinigang fish. Look at that. At kung paano nga ba lutuin yan, halina kayo at lutuin na natin yan para naman from my table to your table. Ang sarap. Ooh, delicious. Let's cook, buddy. Ayan ang sarap ng ating sinigang na isda. Paano nga ba lutuin yan? Halina kayo, samahan nyo si Tita Wena na lutuin yan. Let's go! Let's cook! Everyone, samahan nyo si Tita Wena. Tayo ay sisigang ng napaka-fresh na isda. Tingnan nyo guys, oh. At meron ako dito isang buo na napakalaki na isda. Ayan. Ayan. At yung ulo niya ay paborito ito ng hipag ko. Ayan. Ito ay meron na tayong young ginger at sibuyas. Ilagay na rin natin ang bawang. Ayan. So, kukunin natin yung kalahati. And then, watch out kung ano ang gagawin ko dito sa kinuha ko na ito na kalahating ingredients. And then, while ay ilalagay na natin yung ating mga isda. And yes, itong ingredients na kinuha natin, pakunti-kunti ay ilalagay natin yung loob ng ulo para mabawasan yung langsa. Ayan guys. Yan yung pamamaraan ko sa pagluluto, yung may mga tiyan-tiyan. Ayan. Lagyan natin yun dyan. And then, kuha pa tayo dito. Hindi ko tinanggal yung mga itlog na ganyan. Mataas ang nutrients niyan. Naalala ko ang mama ko nung buhay pa. Gustong-gusto niya yan. Meron akong ilang piraso, ilang varieties ng isda, ilang klase. So, pagsasama-samahin ko na lang yan dyan sa isang sigangan. Ayan. So, lahat ng may tiyan ay lalagyan ko ng bawang at sibuyas. And then, yung iba ay lalagyan ko na lang yung ganyan. Ayan. So, baka tinatanong nyo ba't ang dami kong niluluto ngayon. Dahil nga ang brother ko ay nandito sa akin at uuwi siya mamaya sa kanila. So, magpapadala ako ng ulam ng kanyang mag-iina. So, ayan guys. Now ay maglagay na tayo ng paminta. Kayo na ang bahala mag-adjust kung gaano nga ba karami ang gusto nyo ilagay na paminta. At naglalagay naman ako ng patis. Ayan. Pagkatapos ko nga maglagay ng patis, ay isusunod ko naman ang ating cubes. Ang ating broth cubes. So, dahil marami ang ating lulutuin, definitely marami ang aking isasabaw dyan. Dahil yan ay sinigang. Ang aking hipag at ang kanyang mga anak ay mahilig sa sabaw. Ayan. So, ilalagay na natin sa medium heat at now ay sasabawan na natin yan. Ayan. So habang nagagawa ako ng gulay na mga ihalo ko dito, so yan muna ay ating tatakpan para makonstive natin ang heat and at the same time mabilis siyang kumulo para maka-save tayo ng gasol. At babalikan natin yan once na kumulo na. Ayan guys, at habang hinihintay natin na kumulo ang ating sabaw, ilagay na natin ang ating kamatis freshly harvested. Yan sa ating mga tanim-tanim. At ang ating sili, nakaka-harvest lang. Ayan, kita nyo naman, sariwang-sariwa. Parang kayo. Kasing sariwa nyo. Ayan. Ilagay din tayo ng radish. Ito ay hindi ko tanim.
Huwag niyong gagawin ang paghihiwa na ito pag hindi kayo sanay ha. Baka kayo ay mahiwa. Ako ay medyo sanay sa ganitong pamamaraan. Ang aking kamay ay medyo chopping board. Ayan. So, multi-purpose ang kamay ni Tita Wena. So, ayan. And then, dahil nga ang ating star beets ay medyo matagal-tagal din itong maluto. So, isasabay na rin natin yan dyan para sabay-sabay silang maluluto. Sabay-sabay silang malalambot. At ang huling ilalagay natin maya-maya ay ang ating pichay at ang ating kalamansi, no? So, takpan natin para makonsig natin yung heat. Ayan, pantayin natin. Medyo marami siya at sumasayad na. Ayan. So, ayan mga guys, ang susunod natin na ilalagay sa ating sinigang ay ito. At ito na. I-squeeze muna natin yan. Fresh na fresh guys yung ating kalamansi. Oh, ganda. Pero yung ang kamay ni Tita Wena hindi maganda. Pero kamayan ng masipag. O, diba? Kasing sipag nyo. Ganda ng kalamansi ko guys. O, halika na. I-squeeze na natin yan. Ayan mga bes, dahil kulong-kulo na ang ating sinisigang, ilagay na natin ng mga stock ng pichay. Ayan. So, hindi na natin pwedeng haluin yan para hindi naman ma-deform or malasag ang ating mga isda para i-serve natin ng presentable. So, ayan. So, why inuna natin yung stock ng pichay? Kasi madali pong maluto yan. And then, isusunod na rin natin yung mga dahon ng pichay. Yung iba tinatanong nila, bakit sila pag nagsigang ay hindi lumalambot yung gulay? So, maaring nilalagyan na nila kaagad ng asim, pero hindi pa nila nilalagay yung ulam, ay yung gulay. So, pag tayo po ay nagsisigang, para maluluto kaagad yung ating gulay at hindi siya magiging chewy, dapat ilagay muna natin yung gulay bago natin ilagay yung asim. And yes, bago natin ilagay yung asim ngayon, ay ilalagay na natin yung ating mga pitsay. Ayan. Daming gulay, no? Yes. Ako at ang mga pamangkin ko, mga kapatid ko, mahilig kami lahat sa gulay. We love vegetables. Ayan. Kaya kami ay mahilig magtanim. Ayan. Ayan. At nailagay na nga natin ang gulay. Maglalagay naman tayo ng kunting sugar just to balance the taste. Pero bago ako maglalagay ng gulay, magi-sprinkle muna ako dito ng ginisa mix. Ayan. Kunti na lang yung ginisa mix na ilalagay ko. Kanina naglagay na tayo ng stock. And then, maglagay ako ng sugar. Ayan. It's lang. Just to balance the taste. And now, pwede na nating ilagay yung ating pampaasim. Ito muna pampaasim na itong ilalagay natin. Ang ating sinigang sampalok with gabi. Ayan, sprinkle lang natin sa ibabaw. Ayan, medyo scattered na natin sa ibabaw para mas madali natin na ma-dissolve. And then, once na mailagay na natin, scoop-scoop lang natin na ganyan. Ayan, tulungan nating ma-dissolve, no? Sarap, ang bango. Wow. Ayan. Para hindi siya naka-isang portion lang dun sa mga gulay. Ang bango-bango, guys. And then, finally, ilalagay na natin yung ating in-squeeze na kalamansi. At the same time, yan, ipalibot na lang din natin. Ayan. Bango. Alam nyo guys, itong pamamaraan na ito ng pagsisigang ng isda,
na mayroong kalamansi, no? Sinigang mix muna, tapos kalamansi na panghuli. Guys, I'm telling you, napakasarap. Ayan. So, bula. So, tingnan nyo naman yung ating ulam. Wow! Sure. Sarap. So, ayan guys. Lubat na sabaw. Sabaw pa lang. Ulam na. Patay na natin ang apoy para hindi masyadong ma-overcook ang ating ulam. Ayan guys. At sana ay may naihatid na naman si Tita Way na naman na napakasarap na putahe sa inyo. And yes, try nyo to, ang lutuin na to para naman from my table to your table. Yes. Ang sarap guys. Promise. Wow. Delicious. Halika, mag-plating na tayo. Love it. Sarap. Yay! Ayan. Sarap ng sabaw. Look at that. Ayan. Wow, delicious. Guys, sobrang sarap nito. I love it and I know you will love it too. At ang ating mga isda ay talaga namang fresh na fresh. Sarap. Very, very delicious. Ayan, so paabutin ko lang ng 10 minutes para may upload ko rin siya sa YouTube at the same time. Ayan guys, salamat na muli sa inyong panunood. And Tita Way na always saying, don't forget to keep loving one another. And happy weekends to each of every one of us guys. Bye! Sarap ng sigarilyas. Wow! At ang sili ni Tita Way na so fresh. Just harvested. Diyan lang yan sa ating tanim. Ayan, ang ating kamatis. Ang mahal ng kamatis ngayon, guys. So, luckily, meron tayo mga tanim-tanim, no? Dahil ngayon, ang kamatis ay talaga namang gold ang presyo. Ayan, kakain na tayo.